and I want to be clear on this na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman. Kongresista Dan Fernandez pinaiimbestigahan ang mga bloggers at content creator. Nagsalita na nga si Kongresista Dan Fernandez patungkol sa mga nagkakalat raw umano ng peking balita sa social media patungkol sa BICAM report. Ito ngayon ang sinasabi ni Kongresista Dan Fernandez sa isinagawang interview nito sa Filon. Ngayon dito ay gagawa umano siya ng hakbang upang maimbestigihan ang mga naninira sa kanila, lalo na sa issue ng BICAM reports at sa administrasyon. Sabi pa nito na may mga naaapektuhan na umano sa mga pinaggagawa ng mga bloggers at content creator. Sinabi rin nito napakahirap pigilan ng mga bloggers at content creator dahil sa rason ng freedom of expression. Pero ang ibang blogger umano ay hindi na maganda ang inilalabas ng mga pahayag sa SOCMED. Ipinatawag raw nito ang ibang social media platforms kagaya ng TikTok at ilang sikat na bloggers at media outlets sa kadahilanang upang mapag-usapan ang mga issue patungkol sa mga pagpapahayag sa social media. Samantala binatikos naman ito ng ibang netizens dahil sa dami ng problema ng bansa na dapat pagtuunan ng pansin ay bakit umano ang mga kumukontra sa administrasyon pa ang kanilang inuuna. Marami ang nagsabi na sana sagutin muna nila ang issue sa BICAM report. Isa rin daw ito sa kanilang paraan upang mapatahimik ang mga kumukontra sa kanila. Ating pakinggan ang interview ni Kongresista Dan Fernandez. Vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain parang, di ba, kapag meron kayo nilalabas, meron mo na nag-check, something like that. So, we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na-file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo na-apektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon and that's the reason why we will be inviting yun po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Ang alam ko na nag-confirm, no? Yung pong bite ban ng TikTok. Hindi ko alam yung sa Google Philippines at saka sa Meta Philippines. Tapos, ngayong umaga yun, briefing lang yun. Tapos, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of Information and Communication Technology sa DICT, si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inimbitan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NTC. Ayan, yun yung mga inimbitan po natin para makita natin, ano ba, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titignan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yun kasi nung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, walang regulation. I think palagay ko yung, for example, yung nag-splice ka para marating mo yung narrative mo and what push you, no, para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So, nasaan tayo sa boundary nyo? So, ako, public order lang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-a-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Kumbaga, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan. Yung mga bata, because magiging epekto sa kanila nito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. So we have to protect our generation and our public in totality.
Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga resource person, ng vloggers, tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists that meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod. Kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na pinabayaran. Kaya meron din nag-file I think as House Bill number 11178 ata yun, something like that, na criminalize na po yung operation ng troll farms. And ayun na nga, yung deliberate creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin ang mga troll farms. Kasi ang hirap pagdating sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko, tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga ganitong troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to consider yung pong tinatawag po natin freedom of expression. Kasi nga sinasabi ng iba, hindi, sapat na yan, may libel na nga Sa buong mundo nga dinidecriminalize na yung libel which is true. Kasi freedom of expression yung ating utmost priority But somehow, babalansin mo din talaga, paano na may mga bata, lalo tigit kapag ang content talagang alam mong mali na, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako, ang nakikita ko dyan, tingin ko, itong dalawang bagay na to, platform and at the same time, itong ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga cybercrimes. Oo, so sinasabi niyo po mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng sila penalty social corporate nila. Penalty nila is already 10 million. So merong sinasabi dito na mga bills also na tinataas nila yung penalty. And yun nga ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawata itong mga ganito. But yun nga, baka doon din sila tumutuntong sa freedom of expression which is being mandated by international community already. So, yun yung mabalansin yung talaga. Kung hindi sila mamandato, imandato po ang DOJ, FBI, PNP, palakasin natin to. Meron din dito, may nababasa ako parang creation of parang yung mga critical information infrastructures para i-strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi, kaya hindi ko pa rin nababasa siguro. Dalawa po pala yung nababasa ko, kaya pasensya na po kayo.